binigyan ng subpoena at kakasuhan daw sila ng inciting to sedition. The same thing na kinaso din sa amin ni Spokes Harry Roque last year, this year, at yung pronouncement ng Bangag administration last year nung in-expose ko yung Polvoron video. Grabe talaga ang nangyayari sa Pilipinas kung hindi kayo kikilos. Ako, si Harry, doon wag na tayo lumayo. Si Pangulong Duterte, and now si Kiko Barzaga, and si Ka Eric. Halos magkasunod lang. Pinost na yan ni Kiko Barzaga actually. Yung kanyang ang subpoena sa kanya. So, ngayon mga kababayan, kaya kailangan talaga natin patalsikin na ang mga adik, okay? So, unahin na muna natin itong subpoena niya na pinost niya rin. So, babasahin na lang natin yan para mas bongga, bonggang-bongga mga eksena sa pakikipaglaban natin. Pero hindi tayo susuko. Kahit na ginigipit tayo ng mga jutang genimis na to, walang susuko sa pamilyang ito. Walang susuko sa mga maaalindog na palangga natin. Sabi ni Congressman Kiko Barzaga sa kanyang posting na yan, basahin natin, tinag niya si Bangag Jr., sabi niya, how many people, Bongbong Marcos, how many people have your father gurgured or imprisoned before he was removed from power? This will not stop us. This will only make the revolution stronger. Okay? Totoo yan. Dahil ako, bago si Kiko, bago si Chavez Singson, bago si Harry Roque, si Maharlika muna ang tinarget. Kinasuhan ng gawa-gawang mga kaso dyan sa Pilipinas, gumamit ng fabricated address. According to them, inciting to sedition, ipapa-extradite ako. Pero again, hindi sila magwagi dahil hindi kailanman isusuko ng Amerika ang aking alindog dahil ang pinaglalaban ko dito ay free speech at ito ay usaping politika sa Pilipinas. Kaya hindi magwawagi ang mga bangag. Kaya hindi tayo susuko. Kaya nga, ang ginawa nila, inatak-atak nila ako sa kanilang defamation case to drain me psychologically, financially, and everything. Pero hindi sila magwawagi. Ito, eksakto ang sinabi ni Kiko Barzaga na kino-correlate niya yung ginawa ng tatay niya. Ng tatay ni Bangag, kung ilan na ba daw ba ang pinapatay o napatay nung panahon ni Marcos Sr. At sinasabi nga ni Kiko dito na sa kabila ng panggigipit at itong pananakot ay kailanman hindi tayo susuko. So, ayan, ang sabi dito sa subpoena, Police Patrol Aaron Blanco, siya yung complainant versus Kiko Barzaga. Ayan, ano ang sabi dito? Under, ano bang kaso niya? Ito for violation, natin basahin lahat ng kaso-kaso. To sa Quezon City sa pinapatawag. For violation of Article 142, inciting to sedition, and Article 138. Okay, dahil ito, ibig sabihin tayo, nag-incite daw siya ng mga sangkatauhan ng mga tao para pabagsakin ang gobyerno. Walang ganun. Dahil si Ka Eric, si Kiko, pareho ko, hindi kami nananawagan na pabagsakin ang gobyerno. Pababagsakin ang mga bangag, yes. Dahil ang isang bangag at ang mga adik, hindi sila gobyerno. Sila ay demonyo. Here's another paper. Galing naman ito sa group chat namin. Ito kay Ka Eric. Teka lang. Basahin ko lang kung kailan pinapareport Pinapareport ito si, ayan. So sa November 18 and 25, di ba ito yung araw ng, baka tanggal na si Marcos by November 18, Tuesday. Ayan, ang sinasabi dito, November 18, pinare-report siya, 3 p.m. Kasi, yan nga, sinupina siya. Pinapareport siya sa Quezon City. Saan ba to? Okay. Then, tignan natin. Ang nagsupina sa kanya, Office of the City Prosecutor, Department of Justice. Okay, DOJ. Okay, address pa, DOJ. Kay Eric naman, Republic of the Philippines, Department of Justice pa rin, syempre. Tapos ang nakalagay naman dito kay Ka Eric, ang kanyang complainant ay si PNP CIDG Amron Saidamin. Anong pangalan nung magkaibang pangalan? Ang sabi dito, for violation, this is Ka Eric Celis, for violation of Article 142, inciting to sedition. Jeffrey Luces Celis. Pinare-report naman si Ka Eric, pinapupunta siya, based dito sa subpoena na to, pagpapaliwanagin siya, November 14 and 21. Ito ang ginagawa ng adik na presidente kapag siya ay binabatikos
dahil sa kaputinan niya, sa kapalpakan niya, na nagkandamatay na ang inyong pamilya. Nagkandagutom na, nagkabaha-baha na dahil sa pagnanakaw dito sa flood control project funds na ito, yung mga pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung kabutsotahang Maharlika Fund, PhilHealth, lahat na ng fund, DA, nung siya ay nasa Department of Agriculture. Andyan yung kanilang hoarding, smuggling, lahat-lahat na. Andyan pa ang kidnapping ni Lisa Tanas at ni Bangags. Ang dami na niyan. Lahat ng in-expose ni Maharlika, ngayon ay naging ganap ng balita. Hindi lang sa atin, sa vloggers, kundi even sa ating mga mainstream media. So ngayon, ang tirada ng Marcos Jr. para matakot tayo lahat, para matahimik tayo, mga kababayan, ay kakasuhan tayo. Siyempre nga naman, kung medyo mahina-hina ang loob mo, pagkakasuhan ka, medyo manginginig-nginig ka. But not Kiko Barzaga, not Ka Eric, not Maharlika, not Harry Roque. Kasi lalaban tayo hanggang sa huling patak ng ating alindog, ng ating dugo. Paulit-ulit kong sinabi, natatargetin. Dalala nyo yung ating ulat. O plan, eliminate the enemies. Matagal na tayo nag-silent martial law. Ngayon, harap-harapan na nga yung ginagawa nila. Noong January 2024, nung si Pangulong Duterte ay nagtatag ng Maisog group na yan, you know, yung Maisog natin, ay doon na tayo tinarget lahat. Pero prior to that, ay si Maharlika muna ang tinarget. 2022, 2023 pa lang, nung ako ay nagsimula, ako na ang unang tinarget. Syempre, nung una, itong mga kinakasuhan, hindi pa sila nagjo-join forces sa akin dahil, you know, naintindihan naman natin yan dahil meron silang pagdududa or something na baka ito si Maharlika ay dadak lang ng dada, di ba? Na ito ay gumagawa na ng kwento, pero lahat ng ating isinuwalat sa inyo ay naging balita katulad na lamang yan kay Zaldico. Okay? Tignan mo si Bonoan, tumakas na. Pumunta na ng Amerika, hinayaan nilang makatakas. Magkakasabot kasi yan sila eh. Kung gustong panagutin niya ng Bangag Jr., hindi makakalabas siyang mga yan. Kung si Pangulong Duterte nga, nasa loob ng ating pamamahay, nasa loob ng ng ating bansa, napadukot nila, nakidnap nila. Di ba? Tapos itong mga kasabwat nila, yung DPWH secretary, ayun, papunta sa Amerika. Hindi pumunta, nakapunta na. Si Senator Bato, di ba, una, sinasabi natin na lagi namang fake news si Remulla. Pero, after ni Remulla magsabi na si Senator, na meron ng, sabi niya, I think, meron ng warrant of arrest si Senator Bato sa ICC. Di ba, sinabi niya yan? So ngayon, yung sinasabi na may, mayroon ng warrant of arrest, yang si si Senator Bato, maaring ang totoo. Dahil nga nagsalita na ang ICC, ang pamunuan ng ICC, ayan ito November 10. Ang sabi dito, ICC judges amend the regulation of the court to regulate the classification of applications for arrest, warrants or summons to appear. So natin babasahin yung buong balita. Basta dun sa part ng balita na yung mga aarestuhin nila ay hindi na nila ipapublish, not all na aarestuhin nila ay hindi na nila ipapublish sa kanilang website. Or in other words, hindi na nila sasabihin, surprise! Yun ang gagawin kay Senator Bato. At paulit-ulit kong sinabi sa inyo, Senator Bato, Senator Bongo ba? Senator Bongo, isusunod si Inday Sara. Nga ito talaga ang plano ni Liza Tanas. Binalita ko na sa inyo na nakipagsabuatan ang Bangag Administration, si Remulla sa ICC, laban sa mga Duterte, laban kay Senator Bato, laban sa lahat ng mga kumakalaban sa kanila.